nanawagan si Senator Erwin Tulfo na madaliin ang pagrepaso sa oil deregulation law dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kanya, limitado ang kakayahan ng pamahalaan na kontrolin ang presyo dahil sa umiiral na batas. Suportado niya ang panukalang Senate Bill 641 na naglalayong palakasin ang transparency sa presyo at kita ng mga oil companies. Iginiit ng senador na mahalagang malaman ng publiko ang tunay na halaga at tubo sa bawat litro ng petrolyo upang matiyak ang patas na presyo. Sa ibang balita, muling kinilala ang Filipino cuisine sa world stage matapos mapabilang ang 3 Pinoy ulam sa April 2026 ranking ng travel online guide na Taste Atlas. Rank 40 sa best dishes in the world ang inasal, habang rank 1 naman ito sa best chicken dishes in Southeast Asia at rank 3 sa best chicken dishes in the world. Kabilang din ang adobong manok na rank 6 sa best chicken dishes in Southeast Asia at rank 40 sa best chicken dishes in the world. Habang na-secure ng sinigang ang rank 50 at rank 60 sa world's best dishes. Samantala, ayon sa Department of Tourism, higit pa sa presteryosong pagkilala sa kultura ng bansa. Isa rin itong malaking tulong sa pagbibigay oportunidad sa sektor, lalo na sa mga magsasaka, food producer, chef at small business owners. Samantala, libreng serbisyong pangkalusugan ang inilapit sa mga residente ng Pasay City matapos magsagawa ng medical mission ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, katuwang ang lokal na pamahalaan bilang bahagi ng ika-53 anibersaryo ng organisasyon. Tunghayan ang aking ulat rito. Para sa ika-53 anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, naghandog sila ng medical mission dito sa Pasay City upang magpaabot ng tulong pangkalusugan ngayong panahon ng krisis. Kung saan isinagawa ang medical mission noong April 25 sa San Juan Sumulong Elementary School sa Pasay City na may layuning maghatid ng libreng serbisyong medikal sa komunidad. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo na may temang Truth, Responsibility and Public Service na nagbibigay diin sa papel ng media sa paglilingkod sa publiko. Maliban doon, meron pa tayong ibang activities, no? This year and the coming years, we will have a series of training seminars, webinars na pinaplano na natin. In fact, meron tayong listahan ng gagawin to upgrade the capability at standards ng ating mga mamamahayag. Aniya, kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng konsultasyon, dental service, pamamahagi ng salamin sa mata at libreng gamot para sa mga residente. This is part of therapy at saka pagpapaalala na magpatingin palagi sa doktor para ma-check kung healthy pa tayo. No? So, yun ang objective natin dito. Ayon naman kay Mayor Emmy Calixto Robiano, malaking tulong ang ganitong inisyatibo upang matiyak na naaabot ng serbisyong pangkalusugan ang mga mamamayan, lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Ito ay ginagawa rin ng ating LGU sa ating pong weekly kandili ng kalusugan na kung saan meron din po mga katulad nito, medical consultation, libreng gamot. Dagdag pa ng alkalde, patunay ito ng epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at ng media upang maisulong ang kapakanan ng publiko. Nagpahayag naman si Vice Mayor Mark Calixto na patuloy nilang susuportahan ang mga programang naglalapit ng serbisyong medikal sa komunidad. Napakalaking bagay po to sa ating mga constituent para makapagpa-check up sila. Meron kumpleto ang mga nandito, meron sa eye check-up, medical check-up, meron din sa mga pedya, kumpleto, libreng gamot, saka lahat-lahat na. Dito binigyan din niya at mga kinatawan ng KBP ang kahalagahan ng ugnayan ng media at lokal na pamahalaan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at serbisyong panlipunan. Halos monthly meron kaming medical mission sa pangunguna ng ating mayora, kaya lalong-lalo na dito sa Eme de la Cruz, napakadaming nagpapa-check up dito, kaya tuloy-tuloy din ang programa ng ating lungsod. Layunin ng programa na matugunan ang pangunahing pangangailangang pangkalusugan ng mga residente, lalo na ng mga bata at matatanda.
Masaya, sobrang laki. Lalo na libre pa, di ba? Maganda. Magandang layunin nila yung tumulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, inaasahang mas marami pang lugar ang mabibigyan ng access sa serbisyong medikal. Malaking bagay kasi malaki ang aking barangay eh. Marami sila dyan, maraming libreng konsulta. Hindi na mapapagod pumunta pa sa iba. Andito na, kami na ang pinuntahan. Patuloy naman ang panawagan sa iba pang sektor na makiisa sa mga programang pangkalusugan upang mas mapalawak ang abot ng tulong sa mga nangangailangan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.